Okay, good morning, good morning. Thank you kayo sa Ginoo kay niabot sila madam diri nagkuha si madam og 2.6 kilos nga nukos din gikuha po ni madam ang mag 3 kilos nga kanaang duha ka buok salmon. Good morning, thank you kayo. Karon mangayo tani ang kutsilyo, ouch. Nabuslot ang ating silupin. Pero nindot lang kay nabuslot, at least gikumpra na, ay napalit na. Okay, kay paingon naman tag maghinlo og isda or naabot tay sa duha ka balot nga nukos na hinloan karon buntaga. Mga mamog sir, mao ni ako ang trabaho og kinsa tong manghangyo og magpalimpyo og gipalit nila, pwede ra kaayo. At least karon ako ang kaniang akong isda nga gidala kay dili lang kaayo daghan mga mamog sir. Good morning. Hinlo day ni kay sir para kay sir ni ha. Char. Pero pwede ra gyapon sa inyo mga mamog sir. Di ba? Kiskisan tani ang iyahang himbis kay dako po ning salmona mga mamog sir, lami po ning iskbitsi, kinilaw or tinuwa, sugba. Miski unsa ra inyo ang tirada mga mamog sir ani ang salmon. Ang salmon di ay mga mamog sir, sultihan ta mo kini siya ma'am omega 3 ni siya. Taas ni og resistensya or taas ni og kanaang giingon pag omega 3. Pwede ra mo magtanaw sa YouTube og unsang kauban sa mga benefits sa salmon nga isda, di ba? Oh, wow, healthy ato ang panlawas ani. Og sa mga uric kini ang nindot inyuhang i-order sa ko. Unsa pa inyong gilat? PM na mo mga mamog sir. Og i-like ko ninyo og i-subscribe sa ato ang YouTube. Ayaw mo pagduha-duha og order mo no. Kay free hatod ni atong isda. Og okay ra ni atong gubuntag karon kay medyo yahay kayo atong paminaw kay miski nagkuskus-kuskus ta nig himbis nindot gihapon nato ang pagkuskus-kuskus at least nahumanta o mahumana ni ang atong paglimpyo kay kinasing-kasing lang ni mga mama ko ang pre-service sa inyo ha. Og maghinlok og isda, welcome kaayo mo sa ako pag mag-PM mo, welcome gihapon mo. Free hatod lang ni atong isda mga mamog sir no. I-follow ko ninyo, malipay na ko ana. O i-share ko ninyo mga mamog sir para ang atong kasing-kasing miski bisita kayo or kanang bugat atong gibit-bit kay duha-duha man atong kamot ato ang may dala na bugat nga balde. Usahay mapuno pa ni atong balde, pultang pa kayo ni ang duha ka balde. Duhaon gyud ni nako siya mga mamog sir no kay bugatay kaayo. Akong braso mura na kung si Sanggoku or si Hukugan. Mao na nalabas ako ang kanaang mga braso or mga muscle mga mura na kog hukugan. Oh, di ba? Pwede na pang boxing. Ug kinsa to magkuan sa inaong boxing bitaw. Pwede sa siguro ko mo apil no. Oh, di ba? Oh, sige. Salamat ma'am, namahagyan ko ma'am. Walay na ko kutsilyo sir. Ay, kaya nga tong kutsilyo gigamit diri mga mamog sir kay habulay kaayo. Mao na nag-request ko kay sir og naay kutsilyo katong hait-hait or dako. Kay katong dako nga kutsilyo dali ra man tumakahiwa og isda. Then ang atong pagganaang paghiwa dili siya masira. Clear kaayo iyahang pagkahiwa. Ang pagka-slice niya kay guwapa. Oh, nindot kaayo ang pagka-slice. Kay mura basig mahimo na ni ginamos niya tong gihiwa ang isda miski glabas kay ang kutsilyong gamit kay perte kahabol-habol din maglisod pud tao ganaang hiwa jud kay dako bayan ning isda no din dili pud ni siya dayon maputol. Ang imong paghiwa siya kay straight, dili siya magubayahang pagkahiwa at least imong kutsilyo na gamiton kay hait kayo. Mao jud na permanente nimo ang kanang paghinlo bitaw kana bitawng ang imong kutsilyo dapat to dako og hait kay para mas dali lang or mas mabilis lang matapos yung ginagawa mo. Dahil dito ay pangalawang himbis ko na to, dalawa kasi yung salmon na nabili ni ma'am. Kaya ngayon ayan kinaliskisan ko na para hindi na sila mahirapan para magluto. Titingnan ko muna yung ano natin. Ayan yung kutsilyong isa kinuha ko na. Yan pagdating ni sir, binigyan sa akin na medyo malaki na yung kutsilyo na ginagamit ko dito. At hindi na ako mahirapan dahil paghihiwa ko sa isang isda, pag hiniwa ko tong isda na to, marami na tong hiwa siya.
mga pwedeng gawing paghiwa mo, gawin mong 10 or kahit ano, basta pag kailangan mo lang yung hiwa mo is hindi masyadong malaki, or tanungin mo yung nagbili ng isda kung gaano kalaki or tama-tama lang yung kanipis yung hiwa or medyo malaki. Ayan, hinahasa-hasa ko muna dahil mapurol-purol kunti. At hindi ako marunong talaga nito magano, sabi ni sir, gaganyanin ko lang, hasain. Okay naman yung paghahasa natin dahil medyo matulis-tulis o matalim na yung pagkahasa. Dahil paghiwa ko sa isda ay tuloy-tuloy naman yung pagkahiwa ng isda, at hindi pagtingin ko sa paghiwa ko ng isda, hindi tawag doon, hindi nasira yung laman ng isda. Eto, tatanggalin ko na yung hasang. Nahirapan ako dito kasi malaki, at hindi na ako masyado nag-service ng tawag doon, paglilinis ng mga isda, dahil ito na yung ngayon pag hinlo ko, kaya nahirapan ako sa malaking isda. Kaya malaki kasi makapal yung hasang nito ng salmon. Ayan, nahiwa ko na. Then iniisa-isa ko nang tanggalin. Prepare ko na muna, hindi ko na muna isinabay yung yung kinuhaan ng lamang loob ng isda, para hindi malangsay yung lagay ng planggana, para yung isda dito sa loob, isda lang yung nakalagay. Ihiwalayin ko na kaagad yung tinai doon sa silupin. Huwag ko nang ilagay doon sa may nilagyan ko ng isda, para hindi lumangsa lalo. Kahit na sariwa yung isda, basta yung laman ng tinai, ilagay ko na, ibukod ko na yung pagkalagay sa tinai ng isda, para tuloy-tuloy na yung trabaho ko, hindi na yung tatanggal, lalagay ko na muna doon yung tinai, tsaka yung ililipat ko naman yung isda, para tuloy-tuloy na yung gawa ko, mga mamugser. Ayan, hiniwa-hiwa ko na yan dyan, para hindi na tayo tawag doon, hindi na tuloy-tuloy na yung trabaho ko pala. Ayan, pag hiwa-hiwa ko, syempre hiniwa mo ng slice mga 7 hiwa, or yung isa ginawa ko ng 8. Ayan, hasain mo na to, kay medyo mapurol yung kutsilyo. Eto naman, medyo nahasa ko, medyo tulis-tulis na kunti, or matulis na yung kutsilyo natin. Ayan, nahiwa ko na ng mabilis yung isda, mga mamugser. Please ko support, huwag nyo akong kalilimutan, mga mamugser. Yung kasiyahan ko lang, yung pag-vlog ko, yung ganito, yung simple lang ako, yung nag-iipon ako para sa aking pag-aaral at sa aking mga anak. Mga mamugser, ito, isa akong ina na nag-aaral at mayroong mga anak, marami akong mga anak. May high school na pala ako. Yung high school ko is 3 na ngayon. Ang isa is grade 11, at saka ang isa is grade 8, ang isa grade 7, bago lang nag-graduate ng grade 7, grade 6. Ngayon po ay lilinisan ko na yung natin, bakuran ni sir, para masyado naman magandahan yung ginawa natin, at saka hindi po tayo madumi. Kailangan po natin maging malinis sa ating ginagawa, at para palagi tayong bibilhan ng ating mga suki. Ayan, pinag-iisa ko na, nilipat ko na doon sa hinugasan ko ng planggana, para naman maganda yung pagkaplastada ng isda. Dahil ito yung pinanghiwa-hiwa ko na, dahil natapos ko na yung natin, yung pagkahiwa. Ito pala, may isa pa ditong isang ulo. Tinanggalan natin muna ng tawag doon, nung hasang. Dahil natapos na ako, nilipat ko na talaga dito sa isang planggana, para naman mabanlaw ko na at masabihan ko na si sir na natapos na ang ginawa ko. O, di ba? Mas madali lang pag yung pakiramdam mo, yung magaan lang yung feelings mo, yung hindi ka nahihirapan. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Dapat lahat ng mga experience mo, dapat kinakaya mo lang yun. Hindi yung sinasabi na, ay, hindi ko kayang-kaya dahil ganito, ganyan. Huwag mo nang isipin yun. Yung gagawin mo is, gagawin mo yung nasa, i-love mo yung gagawin mo or ginagawa mo, para hindi ka masyado mahirapan sa mga pang-araw-araw mo. Yun lang yung experience ko, yun ang
sasabihin ko sa inyo. Mga followers, ang ginagawa ko lang sa araw-araw ko, inaano ko na lang sa Panginoon yung bigyan niya ako ng lakas, bigyan na ako ng loob, yung hindi ako mahiya, yung gagawin ko yung lahat-lahat dahil hindi tawag dito, hindi madali po para sa akin ang lahat. Lalo na ngayon ay nag-aaral ako at may mga anak. Isa po akong ina na may 7 anak, mga ma'am ug sir. Yung share nyo sa akin, yung i-like nyo ako, napakasaya ko na po nun. At hindi kayo nanghihinayang o hindi nasasayang yung pag-like at pag-subscribe nyo sa akin, mga ma'am ug sir. Kasi po, yung pag-subscribe nyo at pag-share, pag-love nyo sa akin at i-follow nyo ako, napakasaya ko. Busilak po yung puso ko na isa akong napiling yung na-subscribe. At i-bless kayo ng Panginoon dahil kayo may busilak na puso at hindi kayo nagdadalawang isip na i-love, i-share, i-like, and i-follow nyo ako. Thank you sa inyong lahat. Dahil sa inyong pag-like at pag-suporta, may tao kayong napasaya. Dahil kahit sa konti-konti ng mga videos ko, dahil po sa inyo, nagiging masikap ako, nagiging kursunada, nagiging porsigido, at magiging thankful ako sa lahat-lahat na mga gagawin ko. Sinasanay ko lang yung sarili ko na ini-enjoy ko lang para hindi naman mabigat sa pakiramdam yung mga gagawin ko. Dahil dito po talaga, totoo lang, mahirap po talaga magtinda ng isda, lalo na po wala pa tayong mga customer or wala pa tayong sasalimuhan na mga customer sa dadaanan natin at hindi pa tayo marunong magtinda o paano natin ibibinta yung mga isda natin. Naranasan ko po yun dahil nung una hindi ko po talaga sinasabi na sobrang napakahirap po sa akin nung una. Dahil po sa paghihirap ko, naranasan ko na rin na may nag-aalok din sa akin na, ay ma'am, bukas pumunta ka dito dahil magdala ka ng isda at may bisita ko. Wow, nainganyo ako noon. Noon first time ko yung sinabihan ako ng mga soke ko dahil nilove ko na yung ginawa ko. Yan, ito nagiging nasasanay na ako yung paggagawa ko ng mga natin, ng pagtitinda ko. Dahil hindi naman ako taga dito, dahil nakapag-asawa ako dito sa Mindanao. Hindi ko naman akalain na dito ang kapalaran ko. Char. Sana all, dito ang kapalaran ko sa Mindanao. Pero, mga ma'am ug sir, hindi talaga ako taga dito. Totoo lang. Ang lugar ko is Masbate. Pero, nang lumaki ako, doon ako sa tita ko, doon sa Manila. Sa Tondo, Manila. Doon ako lumaki. At nakasanayan ko na rin dito yung mga trabahong ganito dahil yung naasawa ko is sa dagat nagtatrabaho or yung hanap buhay ng mister ko is nasa dagat. Love ko naman yung mister ko pero kahit na mahirap yung ginagawa natin, hindi natin iparamdam na nahihirapan tayo kahit mahirap, di ba? At least yung pakiramdam natin is mas i-focus pa, i-love mo yung mga ginagawa mo para hindi ka mabigatan sa ginagawa mo. Kahit may mga ginagawa ka pa, kahit may anak ka, kahit pag-uwi mo, mayroon ka pang iintindihin mga bata. Sa akin, pag-uwi ko, iniintindi ko ang mga anak ko kahit pagod na ako, ay may napapasaya naman sa akin yung mga makukulit kong anak kahit pag-uwi ko, maglilinis ako ng bahay, kahit anong mga ginagawa ko. At least, natapos ko yung isang araw ko. At hindi na ako mahirapan sa pagkain namin at sa pang-araw-araw. At yung bawat pisong matitira sa akin, mga mamug sir, iniipon ko yun para may na natin kung yung mga natin sa mga anak or sa mga about sa, lalo na ngayon, dahil pasukan na po. Dahil pasukan, mahihirapan na rin po ako. Dahil lahat po ng aking mga anak ay nag-aaral na po. Yun po yung ginagawa ko. Iniipon ko yung bawat piso or bawat mayroon din akong tindahan doon sa Sleeping Dinosaur, mga mamug sir. Dahil po yung ginagawa natin is magsi-savings ka bawat piso na lang po. Kahit may 5 pesos or 10 pesos, ihuhulog mo lang doon sa kasya mo. Yun ang tips ko sa inyo. Huwag kayong bili ng kahit ililista nyo yung bawat bibilhin nyo para hindi kayo mahihirapan sa pang-araw-araw nyo na gastusin. Ang importante lang po ang bibilhin natin. Huwag kayong basta-bastang bibili, lalo na ting klase na ngayon or
pasukan na po ngayon. Dahil busy tayo at busy kayo. Good morning. Please ko share og love sa ato ang mga videos. Ma'am, please ko follow sa inyong pag-love, sa inyong pag-like. Inuulit ko, may napasaya kayong isang taong katulad ko. O, di ba? Mas enjoy yung umaga natin ngayon. Dahil nagawa na natin ang ating trabaho, medyo alis na ako dito ngayon. Dahil naiwan ko yung cellphone ko, umalis lang ako. O, di ba? O, naiwan ko ng cellphone ko. Aalis na ako. At may pinuntahan ako doon sa baba. At pagpunta ko doon sa baba, naisip ko na naiwan ko yung cellphone ko. Ayan si sir, hinuha na yung hiniwa natin na nilinisan ko na isda, kinuha na ni sir. At pinag-isa-isa na niya nilagay doon sa kaserola para makuha na niya at mailipat niya doon sa loob ng bahay nila. Baka lulutuin na nila dahil ang pagdating ko dito is 7:15. Okay na yung pinaglinisan natin. Hindi alam ni sir na naiwan ko yung cellphone ko. Ayan, umakyat na. Thank you kayo sa inyo sir. O ma'am, naiwan ko yung cellphone ko. Oh, thank you kayo. God bless to all family.